Hello po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Today, may topic na naman po akong naisip na i-share sa inyo. At ito po ay ang topic about pagiging isang makasalanan na Kristiyano. Now, like most of you na Filipino, syempre, we grew up in a big Christian, Catholic country. So, most of us are believers, Pero ang kwento ko kasi is, I've always been a believer of Christ. Pero there was a time na ako po and for a long stretch of like 10 years po, ako po ay nalulong sa mga New Age type of philosophy teachings. Yan yung mga Buddhism, Zen, Stoic philosophy, mga mindfulness. I read tons of self-help books. So, and even though nandyan ako sa path na yan, never naman po ako naging non-believer, continue pa rin naman na naniniwala pa rin ako kay God. Hindi ko po tinalikuran yung belief ko or yung faith ko. Pero, I have to say and I have to admit na hindi po ako nag-practice. I wasn't reading the Bible. I wasn't, listening to a lot of like Christian teachings. I was like heavily focused on yung mga philosophers, yung mga spiritual mga guru, But siguro I would say mga 3 months ago, parang full circle, around September nangyari yan. Binalik ako ni God dito sa path ng pagiging Kristiyano. And I'm so thankful to God na binalik niya ako dito. And I believe everything happens for a reason. I believe God allowed me and permitted me to experience yung pag-entertain at paggamit ng mga mindfulness, meditation, ng mga techniques para ipakita niya sa akin na without me talaga, you can do nothing. Na man does not live in bread alone, but by every word that comes out of, tama ho ba yung sasabi ko, God's mouth. Kumbaga, yung word ni God ang atin talagang kailangan. Pinakita sa akin ni Lord, pina-experience na sa akin na kahit ano pang mga technique, baliwala yan. Ang isa lang talaga na effective ay ang pag-surrender kay God at sundan ang path ng ni Jesus Christ, to die to self, carry the cross, and follow Christ. Si God lang talaga ang ultimate na makakapag-save sa atin, ang salvation natin, ang kasiyahan natin, ang peace and joy and all of that, So, yan lang po yung backstory, Kasi, syempre, when I started this journey, syempre, tagal na hindi naririnig ng tao sa akin yung pag-share ng mga Bible verses, talking about God. And I can tell na siguro parang minsan, ewan ko, baka ako lang din, nasa isip ko lang din, but, just the same, I would say na pag nag-start ka sa journey ng pagiging Kristiyano and you become so passionate and God, filled your heart and your soul with the grace and the Holy Spirit, you want to share it to the world. Kaso minsan may tendency na yung mga tao siguro makakasalumuha natin, hindi pa ready, they might think na, santo ka na. Wow, ang bait mo naman, baka naman makarating ka na sa langit niyan. Lalo na yung mga humor nating Pilipino, So, yan po yung main topic na gusto kong pag-usapan. Yung, paano ba i-describe? Yung people assume na, so masyado ka namang pa-holy, or ikaw na ang mabait, or yung ganong tingin sa'yo. But really, the reason why you need to be on this path, kasi makasalanan ka. I'm not on this path because I want to show that I'm Miss Perfect, that I'm Miss Holy. No, that's far from it. In fact, kaya nga po ako kumakapit kay God is because I am a sinner. Nakikita ko sa sarili ko yung tendency kong magalit, mainggit, maging boastful, magyabang, ma-pride, self-centered, self-righteous, feeling ko ako na yung magaling. Nakikita ko lahat sa sarili ko yan. Pero kaya nga kailangan ko si God because I need His help to help me change. And minsan, siguro ba may misinterpret ng mga tao, akala nila,
na oh, pa-Christian ka, pa-holy ka na, ikaw na yung magaling. Or, you know, sometimes they assume na just because you started this journey, na ano ka na, parang hypocrite ka na when you make a mistake, you know? No, like, I will never be perfect. I don't think na anybody is capable of becoming exactly like Christ. I don't know, no? Hindi ko pa nakita sa Bible yan. Pero kung meron man, talagang you're not gonna be able to do it on your own. That's gonna become a miracle because bibigyan ka ni God because God decided to do it for you. Pero kung ikaw lang, tayo lang mga tao, makasalanan tayo, may mancha talaga tayo ng kasalanan na namana natin kay Adan at Eva. Kaya nga, di ba, the spirit is willing but the flesh is weak. So, you know, the reason why I'm doing this is not because I am holy, I am a saint, I'm perfect. Far from it. The reason why I'm in this journey is because, yun nga, nasabi ko na, nakita ko na sobrang makasalanan ako at na-realize ko na I cannot change sa sarili ko lang. I need God. I need Jesus in my life. I need that Holy Spirit, that grace. Alam niyo ho, no, nagkakasala pa rin ho ako. And that this is why I need to be on this path. And, you know, na-realize ko nga talaga, sinasabi, be careful what you wish for, no? So, syempre, kapag lumapit ka kay God, sinabi mo, God, kita ko talaga sobrang yabang ko, sobrang, you know, self-centered, you know, lahat ng mga kasalanan na papansin ko, please tulungan niyo po akong baguhin. When you pray for something like that, na baguhin kayo ni Lord, be prepared. Kasi, you know, when God, you know, grants our desires, you know, the desire for our heart, that prayer, that wish, na baguhin yun yung mga makasalanan nating nature. It's not like God will use a wand and like, boom, tanggal na yung kasalanan mo. Hindi ka na magagalit, hindi ka na makakaramdam ng inggit, hindi ka na magyayabang, hindi ka na feeling ikaw ang tama. Hindi ganun yung process ni God na meron siyang magic wand tapos boom, tanggal na. It's not like that. Ipapakita niya sa iyo na dadaling ka niya dun sa sitwasyon na let's say area of like let's say pride, right? Yung magkakaroon ng situation na mai-encounter mo, tao, situation na lalabas yung pride mo. Na lalabas, you know, lalabas sa bibig mo, something, you will commit that sin, but the difference now is with God's Holy Spirit and grace, ipapakita niya sa'yo, ipaparealize niya sa'yo. Ang difference na ay marirealize na, whoa, I did it again. Then, you pray to God, I'm sorry God, nakita ko itong ginagawa ko. Repent, turn your back from it, try mo na, talagang gagawan mo na talaga ng sobrang effort na wag na as much as possible talagang i-commit ulit yung sin na yan. And kung nakasakit ka ng tao dati, ang approach mo, nagja-justify ka pa, nakikipag-away ka pa, ngayon alam mo na to stay quiet or die to self and apologize. So gagawin ni God yan until you practice and practice dying to self na dati, ba kung may nakakaalitan ka, dati ang approach mo, ibablock mo na, hindi mo nakakausapin, lalo let's say sa family, no? Ang gagawin mo na ngayon, quiet ka na lang, tapos inside you, binabago ka na ni God na magpatawad, mag-let go, and then humble yourself, ipapakita niya sa iyo, tuturuan ka niya how to start, you know, dying to self by looking down at yourself in a good way na, bakit ikaw, Jennifer, makasalanan ka rin. Remember, die to self. Humble yourself. Yes, ang mga tao nagkakasala, pero ikaw din nagkakasala ka rin. You are nothing without God. We are all nothing without God. Kung si Jesus nga kaya kang patawadin, ikaw pa dapat magpatawad ka rin ng tao. It's not easy. It's really not easy. Kasi nga, again, the spirit is willing but the flesh is weak. But that's why may Jesus tayo na natutulungan tayo. Thank God for that. Binibigyan tayo ng grace. Anything we need to accomplish, basta mag-pray tayo kay God na tulungan tayo, magsusupply siya sa atin ng bawat kailangan natin para magawa yung ating pagbabago from glory to glory to become Christ-like. Pero like I said, when you pray for God to change you, hindi magic wand na pak, wala na yung kayabangan mo. Pak, wala na yung bitterness and resentment. In fact,
iper-permit niya na may mga ma-encounter kang sitwasyon na bubulwak yung yung pride mo, yung mga tendency mo na maging pintasera, yung tendency mo na mag-feeling na ikaw yung tama. And then from there, while in the midst of it, in that experience, para ka na nasa gitna ng bagyo kasi so many emotions, but you keep center, pray to God, makipag-usap ka sa Kanya na makipag-usap, God, nagawa ko to, I'm sorry, Lord, help me. Tapos makikita mo na lang nare-resolve, may ipaplan siya sa utak mo na way of looking at things, tapos masosoften yung heart mo, tapos tuturuan ka niya how to respond. That's the process. Talaga, He will make you go through it. And then practice, die to self. Until ikaw na yung nauunang mag-sorry, ikaw na yung nauunang mag-quiet ng bibig, and then hopefully the idea is one day, kaka-practice, nagiging natural na sa atin. So, yun po. So yun nga po. So yung pinaka-main topic ko is like, people sometimes might misinterpret, na pahuli ka na, perfect ka na, but really, no, I am not. This is why I need God, because I am a sinner. And anyway, that's part of the process too. Kasi, syempre, pag may mga tao ka ma-encounter na hindi pa ready kay God, tas nakikita na ikaw very much on fire, some might misinterpret that, but that's okay kasi you have to remember yung sinabi sa Bible na sinabi doon na ang mga Christians lalo parang signs ng malapit na yung judgment day, no, is that Christians will be persecuted and will be hated, so that's also, ako na-experience ko po yan. Alam niyo po, since nag-start po ako mag-share ng mga Bible verse and yung I'm not ashamed of Jesus Christ, dalawa ho na co-worker ko ang nag-delete po sa akin sa Facebook. So, yun po. So, talagang, it's real. It's real talaga that you will be persecuted. You will be, rejected sa mga anti-Christ, and anti-Christ is, basically, like non-believers, but they don't believe or they reject Christ. So, that's also part of the process. Alam nyo ho, it's a very interesting journey. It's roller coaster. Up and down po talaga yung experience na ito. You will be on a high, and then of course, then it's serious time, trials, challenges that, tests that you need to pass, and along, while you're going through these challenges, and testings na, syempre, yan ang ginagawa ni God, tinetest niya tayo, challenge na tayo, para maging malakas tayo, ma-develop yung mga fruits of the Spirit na love, peace, joy, humility, lahat ng magagandang fruit ng Spirit, maglabasan sa atin, but it's a process. A lot of times, it's a very painful, difficult process. Kumbaga, isipin nyo, ganun talaga siguro din na sign ni God, diba? Like sa mga babae, pag nabuntis, di ba ho, may labor pains. Talagang bago mailabas sa mundo ang precious baby, kailangan mo nang maghirap for 9 months, and then labor pains, and then panganak, and then recovery. So nothing in life is easy, and that's by design. Kasi makikita din naman ho natin, lahat ng mga bagay na madadali, walang nade-develop dyan eh. Walang nade-develop na wisdom, walang nade-develop na strength, walang nade-develop na magagandang bagay, di ba? For example, ang isang batang lumaking mayaman na wala masyadong problema, a lot of times, they don't have very high tolerance sa mga challenges. Kaya konting pagsubok lang, sometimes nag-give up na sila. Either nade-depress or unfortunately, sometimes, sila na ang nag-give up, pero yung isang bata na lumaki sa mahirap, maraming challenges, ang batak, maraming na-develop na emotional intelligence, spiritual, at hindi entitled, kayang harapin ang mga problema sa buhay. So ganun din, sa journey natin with God, life is always just gonna be a series of tests. Kasi love tayo ni God, gusto niya
na maging strong tayo, maging wise tayo, maging deep tayo. Kumbaga parang sa magulang, di ba, pag bata ka, talagang aanahin ka, uutusan ka magwalis, maglampaso, matutong kung paano magbalat ng sibuyas, ng patatas, ng kamatis, tuturuan kang pumunta sa sari-sari store, tuturuan kang bibigyan ka ng task maglinis ng bahay, tuturuan ka kung paano magtipid, hindi ibibili lahat ng gusto mo, dinidisiplina kapag mali ka, minsan papaluin ka pa, 'di ba? So, kumbaga kasi mahal ka na magulang mo. Kung walang ganong mga you can call that, challenges, tests, assignments, responsibilities, then you will grow up weak. Walang alam, hindi marunong magplansya, hindi marunong magluto, hindi marunong pumunta sa tindahan, hindi alam kung ano ang mantika, you get my point, 'di ba? So, isipin niyo si God, kung ang mga magulang natin ganyan ang ginagawang disiplina sa atin para tayo ay maging self-sufficient, independent, strong, kind, people, human being, si God, higher level ng parenting yung ginagawa niya sa atin, no? So lahat ng pagdidisiplina niya sa atin, para sa atin yun. Kaya pag halimbawa, pinipitik tayo ni God, it's you literally thank you Lord, pinakita niyo yung kayabangan ko dito. Thank you Lord, pinakita niyo na maldita ako dito. Thank you Lord, pinakita niyo na mali lumabas sa bibig ko. So we need God. So, ayun po ang aking litanya for the day. At tapos na ho ako magtrabaho. Magpipick up na lang po ako ng Chinese food. At magpapahinga po sa weekend kasi next week, I will work straight 6 days and long hours. Praise God for the blessing. But yes, I need to recharge my body para sumabak sa mahabang work week. Dahil magpapasko, maraming nagpapagawa, which again, blessing po yan. So, anyways, ako po ay uuwi na at sana ho may mga revelation ho, may na-realize ho kayo sa ating mga sharing today. But I urge you po na kayo po ay magbasa na ng Bible. Wag ho kayong umasa lang sa pastor. Pray to God na bigyan niya kayo ho ng Holy Spirit, ng desire, ng grace para magsimula magbasa ng Bible. And life is short. The only way to improve your experience of life and to hindi lang naman ho sa experience ng life, but overall, kung gusto niyo mag-improve ang sarili niyo, ang buhay niyo, isa lang ho ang sagot dyan, Jesus Christ. Yan lang ho ang masasabi ko. Kahit magbasa pa ho kayo ng mga motivational book, kahit ang dami nyo na hong pera sa bangko, lahat ho ma-achieve nyo na, you will find yourself empty and unhappy kung wala ho, hindi ho, number one, wala ho kayong Christian walk, kung wala ho kayong relationship kay Jesus. So, that's it. Thank you po and see you next time. Bye-bye po.